Mr. M, patakasin mo ko at ibibigay ko sa yung babaeng ito. Ano sa tingin mo? Wala kang talo sa deal na to. Basta pakawalan mo ko. Pinapangako kong hindi na ako muling magpapakita sa'yo. Sa'yo ng asawa ko mula ngayon. Sa isang sigaw ni Maddox, pinalibutan ng kanyang mga bodyguards si Denver. Ngunit hindi sila nangahas na kumilos. Merong patalim na nakatapat sa leeg ni Pamela. At unti-unting tumutulo ang kanyang dugo. Ngumisi si Denver. Pagdating pa lang sa pinto, tinulak niya si Pamela kay Maddox. Hinabol ng mga bodyguard si Denver. Ngunit sumakay si Denver sa isang itim na kotse na huminto sa kalsada. Walang registration plates ang sasakyan at para bang naghihintay ito sa tabi ng kalsada. Nabigo ang mga bodyguard na mahuli ang lalaki at hindi nila makita ang taong nagmamaneho ng kotse. Kaya bumalik sila para sa utos ni Maddox. Sa ospital! Bilis! Hawak-hawak ni Maddox si Pamela sa kanyang mga bisig. Namantsahan ng dugo ni Pamela ang katawan at kamay ni Maddox. Hindi niya alam ang gagawin niya. Blanko ang kanyang magulong isip. Sinubukan niyang pigilan ang pagdurugo ni Pamela sa iba't ibang paraan. Ngunit parang hindi ito tumitigil. Pamela! Pamela! Natataranta siyang tinawag ni Maddox. Imulat mo mga mata mo at tumingin ka sa akin. Walang reaksyon si Pamela. Maputlang mukha at labi niya. Paulit-ulit na tinawag ni Maddox ang kanyang pangalan. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang kamatayang ganito kalapit sa kanya. Ang itim na kotse na walang mga plaka ay mabilis na umandar papunta sa liblib na suburb. Ang hangin sa tabi ng ilog ay mas malakas kaysa sa lungsod. Nakababa ang bintana ng sasakyan at gusto itong isara ni Denver. Sa sobrang sama ng pakiramdam niya nang makita niyang madilim na tingin ng tao sa salamin. Ang nakangiting sinabi ng lalaki, Mr. Stewart, mukhang hindi mo natapos ang mission na binigay sa'yo ni Mr. Nicolo. Ikaw, noon lang natauhan si Denver. Bakit at paano siya sumakay sa kotseng yun? Noon tumakbo siya palabas ng cafe, huminto ang sasakyan na yun sa harap niya, na para bang inihanda ito para sa kanya. Napakabilis niyang nakatakas. Gayunpaman, habang nandito siya, lalo siyang hindi mapakali. Bakit mo ko hinihintay doon? Siyempre, utos ni Mr. Nicolo. Sumagot ang lalaki. Binuksan niya rin ang speaker ng kotse. Sinabi ni Mr. Nicolo na pagkatapos mong idispatcha si Pamela, dapat isdispatcha na rin kita. Nanlaki ang mata ni Denver. Nakahawak ang kamay niya sa pinto ng kotse habang alerto siyang nakatingin sa lalaki. Ang binata sa kanyang harapan ay maputi at malinis tingnan. Mukha siyang hindi makabasag pinggan. Ngunit ang lungkot at kabagsikan sa kanyang mga mata ay hindi mukhang pag-aari ng isang batang lalaki na nasa 20 taong gulang pa lamang. Huwag kang mag-alala, Mr. Stewart, ngumiti siya. Kung gusto kitang patayin, kanina ko pa sana ginawa. Hindi kita ihahatid dito. Napalunok si Denver. Anong gusto mo? Inilabas ng lalaking isang makapal na sobre at isang business card mula sa glove compartment. Kunin mo ang pera at pumunta ka sa address na to. At ang sabi niya, may magdadala sa'yo doon. Sapat ng perang yan para makapagtago ka ng matagal. Nablangkong isip ni Denver. Hindi siya naglakas loob na kunin ito. Hindi siya sigurado kung isa na naman itong patibong. Nasabi ko na kay Mr. Nicolo na hindi mo napatay si Pamela. Humarap ang lalaki kay Denver. Si Mr. Nicolo nagbigay sa'yo ng perang ito. Sinabi niya na huwag ka na munang idispatcha dahil may pakinabang ka pa sa kanya. Biglang kinurot ng binatang mukha ni Denver. Mukhang niloloko lang niya siya. Sa tingin ko, magandang plano ni Mr. Nicolo. Sayang naman kapag nawala ang mukha mo. Nagtayuan ang balahibo ni Denver. Kahit na matagal siyang nakakulong at nakilala niya ang mga gangster na tulad ni Thomas. Hindi siya katulad ng lalaking ito sa harapan niya na nagpapangilabot sa kanya. Alis na! Nakaparada ang kotse sa gilid ng bangketa at narinig ni Denver ang nakakatakot na boses. Magiging kapaki-pakinabang ka sa hinaharap. Binuksan ni Denver ang pinto ng kotse at tumakas siya dalang pera. Ibinaba ng lalaki ang kanyang sombrero. Merong ngiti sa kanyang muka.
Samantala kanina pa naghihintay si Maddox sa labas ng emergency room na tuyon dugo sa kanyang mga kamay. Magkasalikop ang kanyang mga kamay at bahagyang nanginginig. Ngunit malamig ang kanyang ekspresyon at makikitang pagnanais na pumatay sa kanyang mga mata. Nakahilera sa likuran niyang mga bodyguard niya na mukhang seryoso. Lumapit ang pinunot sinabi ng may mahinang tono. Mr. Maddox, nakuha namin ng mga surveillance camera ng bawat junction. Nakumpirma namin ng mga kotse ay pumunta sa mga suburb. Pero tusong driver at napakaraming sasakyan na walang registration plates tulad nito sa Jangasas. Wala ring special sa modelo ng kotse, kaya mahirap itong imbestigahan. Tahimik si Maddox at nakakatakot ang kanyang itsura. Nagpabalik-balik sa pag-aalala si Krista. Nakalagay ang mga kamay niya malapit sa bibig niya habang kinakagat niya ang mga kuko niya. Ang liwanag sa itaas ng mga emergency door ay parang bola ng apoy na sumunog sa kanyang puso. Tinapik ni Thomas ang mga balikat niya at tumingin siya kay Maddox. Ang intensyon niya ay paupuin siya at maghintay ng tahimik. Ngunit nagtanong siya habang nakakunot ang kanyang noo. Si Maddox Crawford ba talagang lalaking ito? Walang nagawa si Thomas kung hindi ang tumingin. Sa kanya tinikom ang kanyang mga labi dahil alam ni Krista na nalagay sa panganib si Pamela. Halos 20 beses niya na itong tinanong. Sa tuwing magtatanong siya, matyagang nagpapaliwanag si Thomas. Oo, siya si Maddox Crawford, ang ikatlong tagapagmana na si Mr. Crawford mula sa Centrolis. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Krista at nagsalita siya na may mababang tono. Thomas Silva, alam mong lahat? Krista, kasi paano niya nagawang magsinungaling sa amin? Tinulak siya ni Krista sa sobrang galit. Thomas, hindi ba magaling kang umarte? Dapat ba kitang bigyan ng award? Walang magawa si Thomas kung hindi hayaan si Krista. Nasaktan siya at pagbuntunan siya ng kanyang galit. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng maaga? Kailangan mo pa bang maghintay hanggang sa may mangyari kay Pamela? Masaya ka na ba ngayon? Habang nagsasalita si Krista, lalo siyang nagalit. Pagkatapos niyang itulak si Thomas, mas nag-alab ang kanyang galit nang makita niya si Maddox na nakaupo doon at tulala. Inangat niyang kamay niya upang sampalin si Maddox. Nagmadali si Thomas upang pigilan siya. Bitawan mo ko, ang sabi ni Krista. Papatayin kong hayop na to ngayon. Huwag. Hindi Krista, huwag kang magpadalos-dalos. Bitawan mo ko. Lumapit ang mga bodyguard ni Maddox ngunit walang nangahas na manakit kay Krista sa harap ni Thomas. Sa wakas ay tumahimik si Krista pagkatapos niya maglabas ng kanyang sama ng loob. Tumingin siya ng malamig kay Maddox at bigla siyang nagsalita. Ha, tama, hindi dapat akong sumampal sa'yo. Si Pamela dapat. Krista, patuloy siyang tinignan ni Thomas kasabay ng pagtawag niya sa kanyang pangalan. Ano? Dapat ba ako matakot sa kanya dahil lang siya si Mr. Crawford? Umayos ng upo si Krista at dinuro niya si Maddox at bumuntong hininga. Sinasabi ko sa'yo, wala akong pakialam kung ikaw si Maddox Crawford o Denver Stewart. Isa kang hayop basta't sinaktan mo si Pamela. Ikaw ang kaaway ko. Thomas! Lumingon upang titigan siya ng masama. Ano ang dapat mong gawin kapag may atraso sa akin ng ibang tao? Nanatiling nakatayo si Thomas habang kumikibot ang kanyang mga sentido. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay Krista ng may komplikadong ekspresyon at sinabing, huminahon ka, okay? Ayaw din ni Maddox na mangyari to. Anong ayaw niya? Nagtaas ng boses si Krista. Ha? Naiinip na ba siyang mabuhay bilang isang mamamayang tagapagmana sa Centrolis? At pumunta siya dito upang magpanggap bilang isang dating kriminal para magpakasal. Huwag ka namang magsalita ng ganyan. Hindi mo naiintindihan. Pinagtangkahan ng buhay niya at malubha siyang nasugatan. Yun ang dahilan kung bakit niya tinagong pagkatao niya sa Jangasas. Nanahimik sandali si Krista, tinitigan niya siya ng mabuti bago siya suminghal. Ganun karaming alam mo. Hindi makapagsalita si Thomas. Thomas Silva. Walang ibang gustong gawin si Thomas kung hindi sampalin ang sarili niya. Maddox Crawford. Nanginginig ang boses ni Krista sa sobrang galit. Bakit dinamay mo pa si Pamela? Inisip mo ba talaga na isa kang prinsipe? Ha? Nagawa mo pang mambabae kahit na malubhang sugat mo. Gaano kakaingit sa iyong mayayamang kaibigan mo kapag pinag-usapan niyo ito sa hinaharap? Tama ba ako? Pero paano naman si Pamela? Talaga bang papakasalan mo siya? Krista, mukhang seryoso si Thomas. Tama na.
Huminga ng malalim si Krista at pilit niyang pinigilan ang kanyang mga luha. Biglang tumahimik ang hallway na para bang napunta ito sa kawalan. Ilang sandali pa'y namatay ang ilaw sa itaas ng emergency ward at tumayo si Maddox upang lumapit sa pinto. Huwag kang mag-alala, hindi kritikal ang lagay niya. Lumabas si Zobel na may panatag ng ngiti. Buti na lang, mababaw lang ang sugat niya at walang tinamaang artery. Para naman sa iba niyang mga sugat, mababaw lang mga sugat na yon. Kailangan lang niyang magpahinga. Kumibot ang mga labi ni Maddox at namulang kanyang mga mata. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Zobel. Ngayong muli siyang nagkaharap. Kailanman hindi niya inakala ng lalaking niligtas niya noon ay ganito kayaman. Mahina niya sinabi, Mr. Crawford, patapos na mga nurse sa loob. Kapag walang nangyaring masama pagkatapos ng obserbasyon, ihahatid nila si Pamela sa ward. Tumango si Maddox at nagpasalamat. Dinilaan ni Zobel ang kanyang mga labi. At saka mas makakabuti kung si Krista na munang sasama sa kanya sa ngayon. Bakit? Naalarma si Maddox. Muntik na siyang mapagsamantalahan. Siguradong hindi niya gugustuhin makakita ng lalaki sa ngayon. Normal na reaksyon lang ito. Bigyan mo siya ng oras at hayaan mo siyang magpagaling ng unti-unti. Tahimik at malungkot si Maddox. Mabilis na tumango si Krista. Kaya ko to. Uuwi ako at mag-iimpake ako ngayon at sasamahan ko siya. Kung ganun sasamahan kita. Sinundan siya ni Thomas. Hindi na kailangan. Tinignan siya ng masama ni Krista. Mr. Silva, magpahinga ka na nga. Mga sinungaling kayong lahat, mga bulo kayong lahat. Krista, wag mo kaming lahatin. Iba ko kay Maddox. Lumingon si Krista upang tingnan siya ng masama na para bang sinasabi niya sa kanya, gamit ng mga mata niya. Sinasabi mo bang hindi ka sinungalingan ng 8 taon? Agad na sumuko si Thomas. Nanatili siya sa kinatatayuan niya at bumuntong hininga habang pinakikinggan niya tunog ng mga yabag ni Krista na naglaho sa dulo ng pasilyo. Sinabi ko na sa'yo na sabihin mo sa kanya ng mas maaga pero pinatagal mo pa talaga. Nagreklamo siya kay Maddox. Kasalanan mong lahat ng ito. Maddox, wala akong pakialam. Pasayahin mo si Pamela o ibalik mo sa akin ang asawa ko. Tumawa ng walang tunog si Zobel. Matagal rin siyang pinagsinungalingan ni Maddox. Oo. Hindi maganda sa pakiramdam na pinagsinungalingan ka ng ibang tao. Mahina niya sinabi. Mr. Crawford, kahit ako'y masamang loob ko na bigla ka naging si Maddox Crawford mula sa pagiging Denver Stewart, ano pa kayang mararamdaman ni Pamela? Kinagat ni Maddox ang kanyang mga labi. Ang mga lalim niyang mga matay puno ng paghihinagpis. Ayaw niyang magsinungaling sa kanya. Wala siyang magawa noon at gusto niyang magkaroon ng pagkakataong sabihin sa kanyang lahat ngayon. Isang hakbang na lang, isang maliit na hakbang na lang at muntik siyang mamatay. Malamig ang mga palad ni Maddox. Ramdam pa rin niyang matinding takot. Inihatid ng nurse si Pamela sa ward ng ospital. Matagal na nagpaikot-ikot si Maddox sa tapat ng pinto bago niya maingat na binuksan. Ang pinto't marahang pumasok sa loob. Sa kama, namamagat puro pasang mga pisngi ni Pamela. May makapal na benda sa kanyang pulso. Ang pinaka nakakagulat na sugat ay ang sugat sa kanyang leeg. Hindi makakalimutan ni Maddox ang eksena nung pumasok siya sa cafe. Nasa sahig si Pamela. Sugatan at punit-punit ang kanyang damit habang sinasabi niya na, Honey, iligtas mo ko. Sa kawalan ng pag-asa, parang dinudurog ang kaloob-looban ni Maddox sa sobrang sakit. Umpo siya sa tabi ng kama tinawakan ng malamig na kamay ni Pamela. May kirot sa kanyang puso at parang mapait ang gilid ng kanyang labi. Gumalaw ang talukap ng mga mata ni Pamela. Bumuntong hininga si Maddox habang tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi, huwag kang lalapit. Tulong! Binabangungot pa rin si Pamela. Ang lalaking putol ang hiniliit ay humahalakhak habang hawak ang isang patalim. Tinawag niya siyang darling, ngunit gusto niya siyang patayin. Ah! Umiiyak si Pamela nung dumilat ang kanyang mga mata. Parang nasa impyerno siya dahil sa sakit na nararamdaman niya sa buong katawan niya. Bigla niyang narinig ang marahang boses ng isang tao mula sa gilid. Pamela. Nung nagkamali siya, tinignan niyang maigi ang lalaking nasa kanyang harapan. Guwapo pa rin ang kanyang mukha at madilim na mga mata. At ang init ng kanyang kamay ay hindi pa rin nagbago. Pero, ako si Denver, asawa kita. Mr. M. Crawford, pakawalan mo ko at ibibigay ko sa iyong babaeng ito. Magandang deal ito. Puta ka, ipapadala kita sa impyerno ngayon din. Pakiramdam ni Pamela ay parang binibiyak ang kanyang ulo. Kumabog na malakas ang kanyang puso. Bigla niyang binawi ang kamay niya at takot na takot siyang tumingin sa lalaking nasa harapan niya.
Pamela, pausang boses ni Maddox. Huwag kang matakot, ako to. Umalis ka. Binalot ng maigi ni Pamela ang sarili niya ng kumot na maluktot siya at nanginig. Honey, sino ka? Bumuhos ang kanyang mga luha parang sinasaksak ang puso ni Maddox. Sinubukan niyang haplusin ang buhok ni Pamela. Huwag mo kong hawakan. Pamela, nakikiusap ako. Umalis ka sa harap ko. Umiiyak si Pamela habang natatabunan siya ng mga kumot. Nakikita ko na sinasaktan mo ko kapag pumipikit ako. Hindi ako ang taong yun. Ipinakita ni Pamela ang kanyang mga mata mula sa kumot pagkaraan namang ilang sandali na walang ningning ng makikislap niyang mga mata na napalitan ng matinding takot. Alam ko, yun si Denver Stewart, ang mahina niya sinabi. Pero inakala ko noon na ikaw si Denver Stewart. Kinuyom ni Maddox ang kanyang mga kamao. Hindi niya nararamdaman ng sakit kahit na tumutusok ang kanyang mga kuko sa kanyang laman. I'm sorry Pamela. Nagsalita siya ng may malalim na tono. Dapat sinabi ko sa iyong lahat noong umpisa pa lang. Napahawak si Pamela sa kumot ng marinig niyang malinaw na sinabi ni Maddox na, hindi ako si Denver Stewart, ako si Maddox Crawford. Para bang nagkaroon ng malakas na pagsabog sa puso ni Pamela. Huminto sa ere ang kamay ni Maddox bago niya ito dahan-dahang binawi. Nagsinungaling ako sa'yo. Ang sabi niya, nasaktan din kita. Pinikit ni Pamela ang kanyang mga mata at umiyak. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit tila may pambihirang aura si Maddox. Kung bakit ang bawat paghihirap na nararanasan niya ay lagi nare-resolba. Kung bakit wala siyang pakialam sa pera. Kung bakit parang wala siyang takot. Siya ang tagapagmana ng mga Crawford. Ang buong mundo'y nasa ilalim ng kanyang mga paa. Ano pang ikinakatakot niya? Tumawa si Pamela. Tinatawag niya siyang tanga noon, ngunit siya talagang tanga na naloko. Pamela, pakiusap, umalis ka na. Nagtago si Pamela sa ilalim ng mga kumot. Ang mahina niyang boses ay nanggaling sa malit na siwang. Nakikita ni Maddox ang magulo niyang buhok at ang nanginginig niyang katawan. Gusto niyang tapikin ang likod ni Pamela at yakapin siya gaya ng dati. Ngunit hindi niya ito magawa ngayon. Tahimik siyang umalis sa ward at umupo sa upuan sa may hallway. Ni minsan hindi siya umalis, na-discharge. Si Pamela makalipas ang ilang araw. Pagbalik niya sa inuupahan nilang bahay, bigla siyang huminto sa tapat ng pinto. Hindi siya naglakas loob na pumasok. Nababasa ni Krista ang kanyang isip, kaya marahan siyang nagtanong. Bakit hindi ka na muna sa bahay ko tumira? Tumingin sa kanya si Pamela at umiling. Ilang araw na niyang inaabala si Krista. Bukod dito, walang sino man maliban sa kanyang sarili ang makakatulong sa kanya na malampasan ang pagsubok na to. Binuksan ni Pamela ang pinto gamit ang kanyang susi. Noong sinuot niya ang kanyang tsinelas, nakita niyang mga sapatos ni Maddox sa lagay ng mga sapatos at naligas siya. Walang nagbago sa loob ng kanilang bahay. May mga punching bag at boxing glove para sa kanyang pagsasanay sa balkonahe. Nasa labahan pa rin sa may banyo ang hinubad niyang damit at nakasampay sa likod ng sofa ang mga damit na karaniwan niyang sinusuot. Ang kanilang mga toothbrush ay nakasandal sa isa't isa sa rack sa itaas ng lababo gaya ng dati, na parang dalawang taong magkayakap at naghahalikan. Naramdaman ni Pamela ang pagkirot ng kanyang puso at naluha ang kanyang mga mata. Pagpasok niya sa kwarto, nandun pa rin ang mga sapin na huli niyang nilagay kamakailan. Sabay nilang piniling disenyo ng iris. Minsan ay seryoso niyang sinasabi sa kanya na ang kahulugan ng iris ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Hindi lang niya alam na may nakatagong simbolo ang iris, pag-ibig na walang pag-asa. Tinignan ni Pamela ang bahay. Ang lahat ay gaya pa rin ng dati, ngunit nagbago ng lahat. Pamela, hinawakan niya si Krista sa balikat. Magpahinga ka na, anong gusto mong kainin sa hapunan? Bibili ako ng mga ingredients ngayon. Umupo si Pamela sa tabi ng kama habang nakapikit ang mga mata at hindi nagsasalita. Nag-aalala si Krista. Ganito nang kinikilos ni Pamela mula nung nasa ospital siya. Tahimik siya at hindi siya nangangahas na tumingin sa mga mata ng sinuman. Tahimik siya sa umaga at madalas siyang magising sa mga bagungot niya tuwing gabi. Umupo si Krista sa harapan niya at bahagyang nabalisa. Pagkatapos na nangyari kay Pamela, nagwala siya sa labas ng emergency ward. Para sa kanya, nagsimula ang bagong pahina ng mga bagay pagkatapos noon. Kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay. Nang kumalma siya at nakapag-isip-isip, labis na minamahal ni Pamela ang lalaki. Naisip niya kung gaano kasakit para sa kanyang makipaghiwalay kay Maddox. At saka mukhang hindi naman mahirap patawarin si Maddox dahil
Inilihim lang naman niyang kanyang pagkatao. Tumunog ang phone ni Krista. Nag-text sa kanya si Thomas para sabihin na si baba na sila ni Maddox. Sumilip si Krista sa labas ng bintana. Parehong nakatayo si babang dalawang lalaki. Mukhang maingat sila. Parang may nagawa silang malit, hindi man lang naglakas loob na pumasok sa building. Gayunpaman, ang nakapagtataka dito ay dumating si Thomas kasamang kanyang mga tauhan. Maraming mga tauhan sa likod niya at mukhang seryoso ang lahat habang nakasuot ang kanilang sunglasses. Hindi napigilan ng mga residente na dumadaan na mapatingin sa kanila. Tinikom ni Krista ang kanyang mga labit na isip niya na nakakatawa to. Napakaduwag ba ni Maddox kaya kailangan niyang mga taong ito para palakasin ang loob niya upang pumasok sa sarili niyang bahay? Pamela, umidlip ka na muna. Ang mahinang sinabi ni Krista. May bibilhin lang ako sa ibaba. Tumango si Pamela at pinikit ang kanyang mga mata sa pagod. Maingat na isinara ni Krista ang pinto at bumaba siya. Nakakrus ang kanyang mga braso habang papalapit siya sa dalawang lalaki. Kinagat niyang kanyang mga labit binagong kanyang sasabihin. Mr. Crawford, matutulog pa lang si Pamela. Kung babalik ka ngayon, huwag kang gagawa ng ingay. Naghihilom na mga sugat sa katawan niya. Pero kinakalungkot ko na baka matagalan bago maghilom ang sugat sa puso niya. Seryosong ekspresyon ni Maddox habang tumatango siya. Salamat, hindi mo ko kailangang pasalamatan. Tumingin sa kanya si Krista. Hindi ka rin niya basta-basta kayang iwan. Hindi niya lang matanggap ang mga bagay sa ngayon. Kausapin mo siya ng dahan-dahan. Magiging ayos din siya. Pero tandaan mo, kapag nagsinungaling ka ulit kay Pamela o kapag sinaktan mo siya ulit, sisikapin ko makamit ang hustisya para sa kanya kahit na mamatay ako kasama mo. Ahem! Agad na nagsalita si Thomas. Krista, hindi mangyayari yun. Walang masyadong seryoso. Hindi seryoso? Muntik nang mamatay si Pamela sa pagkakataong ito. Sinalupan siya ni Thomas at nanahimik siya bago siya tumingin kay Maddox. Umakyat si Maddox at marahang binuksan ang pinto ng kanyang bahay. Nanatiling nakatayo doon si Krista ng ilang sandali. Walang ingay mula sa itaas na para bang normal lang ang lahat. Medyo gumaan ang loob niya. Aalis na sana siya nang pigilan siya ni Thomas. Ano? Tinignan siya ng masama ni Krista. Kakaiba talagang kinikilos ni Thomas ngayon. Madalas ay nakangiti siya ng gusto kapag nakikita niya siya, dahilan upang kumunot ang kanyang muka. Ngunit napakaseryoso niya ngayon. Seryosong kanyang tingin at malakas ang kanyang presensya na para bang anumang oras ay makakatawag siya ng isang bagyo. Kumunot ang noo ni Krista at medyo nahiya siya. Marahil ang Thomas na ito ang totoong siya. Magsalita ka. Nagtatapang tamangan si Krista. Anong gusto mo? Ngumiti si Thomas habang humahakbang siya paharap at tumingin siya sa mga mata ni Krista. Sabi mo puro sinungaling ang mga lalaki sa ospital noong nakaraan. Hindi ako sang-ayon dito, kaya tutuparin kong pangako ko ngayon. Anong ibig mo sabihin? Hinugot ni Thomas ang kanyang kwintas mula sa kanyang kwelyo at pinatong ang singsing dito. Nung ibinigay mo sa akin ito, sinabi ko sa'yo na bibigyan kita ng isang diamante sa hinaharap. Ipapaalam ko sa'yo na hindi nagsisinungaling ang mga lalaki. At least hindi ako. Tara na, bibili tayo ngayon. Baliw ka. Muli siyang tinignan ng masama ni Krista. Noong papaalis na siya, hinarangan ni Thomas ang daan niya sa kaliwa. Pumunta siya sa kanan at pumunta rin si Thomas sa kanan. Hindi na nakapagtimpi si Krista at sumigaw siya. Thomas Silva, umalis ka sa daanan ko. Krista Griffin. Binigyang diin din ni Thomas sa kanyang mga salita at tinanong niya siya. Sigurado ka bang hindi ka sasama sa akin? Hindi. Sige, akin na yan. Sumigaw si Thomas at sabay-sabay na lumapit ng kanyang mga tauhan. Natulala si Krista. Ano yun? Sasaktan ba ako ng hayop na to? Ang nakita lang niya ay kumuha si Thomas ng isang washboard mula sa kanyang tauhan at inihampas niya ito sa lupa. Nakatitig pa rin siya sa kanya noong lumuhod siya sa mismong board. Laking gulat ni Krista kaya napatras siya ng ilang hakbang. Krista Griffin, makinig ka. Kung hindi ka sasama sa akin para bilhin ng singsing, araw-araw kitang guguluhin gamit ang washboard na to. Luluhod ako saan ka man magpunta. Balang araw masisira kong board na to dahil sa kakaluhod ko dito. Tignan natin kung tatanggapin mo pa ako. Hindi makapagsalita si Krista. Mas marami ang mga taong nanonood sa kanila ngayon. Naiinggit sila o kaya'y merong nakakalokong ngiti sa kanilang muka. Ang ilan sa kanilang nilabas ang kanilang mga phone upang i-record ito tumawa. Palagi ko naririnig ang mga tao na nagsasabing lumuluhod sila sa mga washboard. Ngunit hindi ko inasahang makakatagpo ako ng isang taong nakaluhod sa isang washboard dahil sa kanyang asawa. Ha 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 ha!
Namumulang mga pisngi ni Krista. Wala siyang ibang gusto kung hindi ang ibaon ng sarili niya sa isang butas kung meron man. Thomas, anong, nababaliw ka na ba? Tumayo ka, huwag kang lumuhod. Gusto niyang hilahin patayo si Thomas habang nagsasalita siya. Sa kabila nito, lalong lumakas ang sigaw ng lalaki. Huwag mo kong hawakan, kaaway kung sino mang maglakas loob na humadlang sa akin na umamin sa aking kasalanan sa aking asawa. Ako si Thomas Silva, ay mataas ang katayuan sa mga gang. Kung sino man ang may sama ng loob sa akin, tsak na. Oh, bago pa siya matapos, hinila ni Krista ang tenga niya. Namilipit sa sakit si Thomas. Ngunit noong sumilip siya kay Krista, na puno na pagmamahal ang tingin niya, hindi na nakapagpigil ang mga tauhan sa likod niya at tumalikod sila upang humagikik habang nakatakip ang kamay nila sa kanilang mga bibig. Tapos ka nang ipahayag ang sarili mo? Oo, kung ganun, umuwi ka na. Okay, sige, uwi na tayo. Oh sweetheart, dahan-dahan. Hinila ni Krista si Thomas at sinundan niya siya. Hindi niya nakakalimutan ang kanyang washboard. Hey sweetheart, gaano kalaki ang singsing na gusto mo? Sapat na bang 10 carats? Samantala, hindi man nakita ni Pamela si Maddox nitong mga nakarang araw. Alam niyang sinasamahan siya ni Maddox. Alam niyang natutulog siya sa sofa sa gabi't bumibili ng almusal. Pagkatapos ay nagtatago siya bago magising sa umaga si Pamela. Hindi siya gaanong lumalayo. Naglakad-lakad lang siya sa baba. Pinagmasdan ni Pamela ang kanyang matangkad at malungkot na likod. Mula sa bintana at naramdaman niyang pagkirot ng kanyang puso. Lumipas ang maraming araw at patuloy na nagmumula ang mga mensahe sa sentrolis. Ang lahat ng ito hinihiling na bumalik si Maddox sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, natahimik siya ng matagal bago niya sinabi kay Regan na, "Ipadala mo ditong sasakyan ko." Huminto si Regan at tumango. "Sir, sa tingin ko mas mabuti kung babalik ka sa Centrolis." Ang mga naging meeting nitong mga nakaraan ay naging palaruan nila Mr. Nicole at Mr. Tadeus. Pareho silang kumikilos na parang silang may kontrol sa Crawford Group. Hayaan mo na muna silang magsaya ng ilang araw. Gumisi si Maddox. Hindi pa siya nakakabawi sa kanila para sa pananakit sa kanya. Tapos, sinaktan pa nila si Pamela ngayon. Hindi niya palalampasin ang ginawa nila. Mr. Maddox, anong binabalak mo? Bantayan mo na lang ang board of directors. Tawagan mo ko kapag may nangyari. Pinutol ni Maddox ang tawag pagkatapos noon. Inihain sa kanya ni Kailin ang peach tea na matagal na niyang inihanda sa gilid. Magaling Maddox. Kinagat ni Kailin ang kanyang mga labi. Huwag mong pakinggan ng lolo mo ni inutusan kang bumalik. Ang alam lang gawin na matandang yun ay magpanggap ng may sakit. Ngunit kapag ginawa niya yun, langit ito para kay Nicolo. Hay, mahusay ang ama mo. Pero wala talaga siyang pakialam ni hindi siya nag-aabalang magpakita sa bahay ng lolo mo. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nakaramdam na parang may mali. Bakit ba palagi niyang narereklamo sa kanyang stepson ang tungkol sa kanyang ama? Ha? Hindi ko sinasadya. Natawa si Kailin. Ang ibig kong sabihin kung kaya ng tatay mong responsibilidad na to, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Nicolo at hindi mo rin kailangang magpakapagod. Maaari ka manatili dito at samahan si Pamela. Oo nga pala, kamusta na si Pamela? Hindi ka pa rin ba niya pinapansin? Umiling si Maddox na may malungkot na ekspresyon. Sa tingin ko, dapat mo siyang isama pabalik sa Centrolis. At least, nasa Crawford kami ng dad mo. Hindi namin nahayaan na makaranas ng anumang paghihirap si Pamela. Salamat, Aunt Taylor. Pilit na ngumiti si Maddox. Natatakot ako na baka mas galit siya sa akin kapag ginawa ko yun. Nahuli niyo na ba si Denver? Hindi pa. Ang sagot ni Maddox na may mababang tono. Tuso ang taong nagtaka sa kanya at pamilyar siya sa mga suburb ng Diangasas, lalo ng mga lugar sa tabi ng ilog. Tinakpan niya ang kanyang mukha nung malapit siya sa mga lugar na may mga surveillance camera. Wala ring registration plate ang sasakyan, kaya mahirap itong imbestigahan. Sabihan mo lang ako kung kailangan mo ng tulong ko, ang sabi sa kanya ni Kailin. Tumingin si Maddox sa kanya ng may pasasalamat at tumango. Nagtanong siya, kailan kayo babalik ni Zora? Sa tingin ko sa darating na 2 araw. Oras na para mag-focus si Zora at maghanda para sa kanyang university application. Nung sinabi yun ni Kailin, biglang pumasok si Zora. Binuksan niyang pinto. Agad siyang nagtanong tungkol kay Pamela nung nakita niyang nandun ang kanyang kuya. Sa kabila nito, nakatuon ang atensyon ni Maddox sa taong nasa likod niya. Mr. Maddox, pinagmasdan siyang maigi ni Maddox. Ikaw si... Ako si Arch Tuazon. Malamang hindi mo ko kilala, sir. Kung ganon siya si Arch Tuazon.
Medyo hindi mapakali si Maddox, mukhang nasa 20 taong gulang pa lang ang binata, ngunit nagmumula sa kanya isang mabigat na aura. Pareskot gwapong kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag na kasamaan. Nakita ni Arch na walang laman ng tasa ni Maddox at nagkusa siya na lagyan ito para sa kanya. Nung sandaling yumukong binata para magsali ng tsaa, sumagi sa isipan ni Maddox sa mga surveillance recording na tinignan niya. Hindi nila makita ng malinaw ang mukha ni driver. Ngunit ang kalahati ng mukha na nakalantad sa ilalim ng sombrero ay payat at maputla tulad ng sa kanya. Nagulat si Maddox. Ikaw si Arch Tuazon? Hindi siya natinag. Tumayo si Arch sa kanyang harapan at tumango. Oo, Mr. Maddox. Huwag mo masyadong bibilisan ng pagmamaneho kapag hinatid mo sila Aunt Taylor at Zora sa Centralis. Mag-ingat kayo sa daan. Tingnan mo kung natatakpan ng mga plaka ng sasakyan bago kayo umalis. Mr. Maddox, natawa si Arch. Pasensya na, wala pa akong driver's license. Pero nakapagpabook na ako ng mga flight ticket para sa kanila Mrs. at Miss Crawford. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong kaligtasan nila. Nanatiling tahimik si Maddox at tinignan siya. Si Arch na may komplikadong ekspresyon. Bumili ka ng mga regalo sa susunod na 2 araw. Narinig ko na mayroong ilang mga special na tindahan sa mga suburb ng Diangasas malapit sa tabing ilog. Mr. Maddox, hindi ako pamilyar sa lugar na yon. Ang hotel na ito ay nagbebenta ng mga special na produkto. Asikasuhin ko lahat bago kami umalis. Nagsalubong ang mga kilay ni Maddox. Nabanggit niyang registration plate, mga suburb at tabing ilog sa kanyang mga tanong ngayon. Ang lahat ng ito ay may kinalaman sa pagtakas ni Denver. Gayunpaman mukhang natural ang binatang ito at sumagot siya nang hindi man lang kinakabahan. Hindi siya nagpakita ng anumang bakas ng kaba. Talaga bang wala silang kaugnayan sa pangyayaring ito? Napaisip ng malalim si Maddox at pinagdudahan niya siya. Sinabi sa kanya ng kanyang isipan na hindi niya dapat hayaang ihatid si Arch ang kanyang ina't kapatid ng mag-isa. Kaya umalis siya at tinawagan niya si Regan sa labas ng regalya. Ilipat mo mga tauhan mo. Hindi nila kailangang bantayan ang buhay ko sa ngayon. Hininaan niya ang boses niya. Utusan mo sila na ihatid nila sila Aunt Taylor at Zora pabalik sa Centralis. Yes sir. At saka imbestigahan mo mga matagal na empleyado ng pamilya na may apelyidong Tuazon. Nagmamadaling umuwi si Maddox pagkatapos ng tawag. Magaling na ngayon ang halos lahat ng mga sugat ni Pamela. Ngunit lalo siyang nag-alinlangan na makipagkita sa ibang tao at dumadalas din ang paliligo niya. Natatakot siya na parang isang usa dahil sa anumang bahagyang paggalaw o ingay. Narinig ni Maddox ang pag-agos ng tubig sa banyo. Pagdating niya sa bahay, kumirot ang kanyang puso. Ngunit hindi siya nangahas na gumawa ng kahit na ano. Tumikim lang siyang nakatayo doon. Naalala niya kung ano sinabi ni Zobel. Tinatawag na PTSD ang kakaibang kinikilos ni Pamela. Sino nga kayang taong tumulong kay Denver para makatakas? May kinalaman kaya dito si Arch Tuazon? At magawa pa kayang mapatawad ni Pamela si Maddox dahil sa ginawa nitong pagtatago ng tunay niyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.